So last Bible study, napag-aralan natin doon yung faith ng centurion na nagpahanga kay Jesus Christ dahil wala pa daw siyang nakita na ganoon ang pananampalataya sa buong Israel. Nakita natin na naniwala ang centurion sa power and authority ni Jesus Christ over disease at naniwala siya na kahit hindi makita at mahawakan ni Jesus ang servant niya, kung loloobin niya ito ay gumaling, kahit sa salta lamang niya, ito ay gagaling. At yun nga ang ginawa ni Jesus Christ. Pinagaling niya ang servant ng centurion kahit hindi niya ito nakikita at nahahawakan. Ipinakita sa atin ni Jesus Christ sa pananampalataya ng centurion ang pananampalataya na kinalulugdan or pleasing sa Panginoon. Ngayon naman, sa aralin natin, ipapakita ni Jesus ang kanyang power and authority over death. At Diyos lang ang makakagawa na bumuhay ng patay. Though may mga prophets sa Old Testament na bumuhay din ng patay, pero iba ang way nila kay Jesus Christ. So makikita natin yan mamaya, yung kaibahan nila kay Jesus Christ, doon sa mga doon sa mga propeta sa Old Testament, kung paano nila binuhay yung mga patay doon. At kung sa last Bible study na pinagaling ni Jesus ang servant ng centurion dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos, dito naman, bubuhayin ni Jesus Christ ang patay na anak ng widow out of compassion at hindi sa pananampalataya ng widow. So, simulan na natin. Jesus raises a widow's son. So, afterward, he was on his way to a town called Nain. His disciples and a large crowd were traveling with him. So, yung phrase na afterward points back to the healing of the centurion's servant recorded in the previous passage. Though hindi sinabi ng author ang exact time and day, pero sa pagsasabi niyang afterward, pinapakita nito na most likely, ilang araw lang ang pagitan ng dalawang miracles na ito. So after niyang pagalingin ng servant ng centurion, Jesus was on his way to a town called Nain. So Jesus was in Capernaum before yung journey niya dito, okay? Dito sa Nain. Tinatawag na off the beaten road ang village na ito dahil ito ay maliit, non-descriptive at insignificant. Hindi siya kilala, kumbaga. Hindi kasi siya located sa mga major trade routes or major Roman roads in Jesus' day. Nag-e-exist pa today with the same name Nain or Nain. Yun nga lamang naging Muslim village na ito ngayon. Majority ng mga nakatira dito ay mga Muslim na. So mula sa Capernaum to Nain, approximately 25 to 30 miles or 40 to 50 kilometer ang layo nito. At nasa 700 feet above sea level ang location nito. So ibig sabihin ng journey dito ay hindi madali dahil pataas ito. Kaya the journey would likely take around 1 to 2 days of normal walking speed with breaks para makapagpahinga sila. Jesus' movement was not random. This was a divine appointment, katulad nung sa woman on the well na kinatagpo niya sa Samaria. God always acts with a fixed purpose, hindi dahil sa kapritsyo lang niya. Walang aksidente or coincidences sa Panginoon. The sovereign plan of God is settled, unchanging, and surely ito ay mangyayari. Tulad ng sinabi niya sa Isaiah 46:10. Pakibasa, Kuya Ian. I make known the end from the beginning, from ancient times, what is still to come. I say, my purpose will stand and I will do all that I please. So kaya yung pagpunta niya sa Nain ay nasa plano ng Diyos. At hindi siya mag-isa na pumunta dito. He was with his disciples and a large crowd were traveling with him. So noong magpasya na pumunta si Jesus dito, walang alam ang kanyang mga apostles and disciples and even yung mga thrill-seeking crowd or miron sa atin kung bakit sila pupunta sa Nain. In fact, noong naglalakbay sila, maaring ang batang lalaki dito ay hindi pa patay. Since hindi uso sa mga Hudyo ang pinaglalamayan ng patay. Kung ngayon ka namatay, ngayon ka din ililibing dahil hindi nila ine-embalsamo ang mga patay nila. Against sa Jewish customs ang pag-i-embalsamo ng patay. So kung may namatay ngayon, lilinisin nila ito and then papahiran ng oils and spices. Tapos ibabalot nila ito sa linen cloths. Sometimes with spices within the folds para hindi kaagad mangamoy ang bangkay. After nilang iraf ito ng
Linen cloths, ready na ito para ilibing. And most of the time, sa mga cave or rock cut tombs sealed with a large stone ang libingan nila. Jesus' own burial followed this tradition as seen in the Gospels. Kaya kung naabutan pa ni Jesus ang funeral procession ng batang lalaki na ito, kung saan ang kanilang paglalakbay ay inabot ng 1 to 2 days, ibig sabihin sa time na umalis sila sa Capernaum, most likely hindi pa patay ang batang lalaki dito. At alam ni Jesus ang mangyayari. Kaya he made this journey to an off the beaten path village dahil ang plano ng Diyos ay ang ma-encounter niya ang funeral procession dito to comfort the widow at para ipamalas sa mga tao ang power niya over death. Just as he neared the gate of the town, a dead man was being carried out. He was his mother's only son, and she was a widow. A large crowd from the town was also with her. Usually, ang mga villages na kasing liit lang ng Nain ay walang mga gate. Pero itong Nain village nagkataon ay may gate, pero most likely, maliit na stone or kahoy lang ang gate na sinasabi dito. Parang ganyan ang sinasabing gate dito to mark the entrance. Dahil hindi naman ito fortified city, kaya hindi siya walled tulad ng ibang malalaking cities like Jerusalem. Parang sa time natin ngayon, kung magmumula ka sa Angeles at pupunta ka ng San Fernando, di ba, may madadaan tayo doon na arc na nakalagay, Welcome, City of San Fernando. So the gate served as a point of entrance for the city, and it was located at the head of the main street. And in God's providential timing, just as Jesus neared the gate of the town after their journey from Capernaum, exactly just as a dead man was being carried out. Kapag yung human choices, actions, and events, nagtugma sila sa predetermined purposes ni God, tinatawag itong divine providence. So, medyo lalayo tayo ng konti dito sa inaaral natin para magkaroon kayo ng idea ano ba ang providence ni God, okay? So, divine providence is God's preserving and governing of all things to accomplish His will. Yan ang sabi ni John MacArthur. R.C. Sproul described God's providence as God's continuous involvement in creation, ensuring that everything happens according to His sovereign will and purpose. Sproul also stressed that nothing happens outside of God's control. Yet, this does not make Him the author of evil. Ang sabi nga niya, if there is one single molecule in this universe running around loose, totally free of God's sovereignty, then we have no guarantee that a single promise of God will ever be fulfilled. For R.C. Sproul and Pastor John MacArthur, God controls even the smallest details. Matthew 10, verses 29-30. Kaya there is no such things as luck or chance dahil lahat ng bagay ay nangyayari according to God's decree. Even yung mga suffering, hindi sila ginusto ni God, pero hinayaan niyang mangyari ang mga ito for a divine purpose. As Romans 8:28 says, all things work together for the good of those who love God, those who are called according to His purpose. Kaya masasabi natin God's providence is good, and His will always be accomplished. As Job realized in Job 42:2, that no one can stop or thwarted the plans of God. God is in complete control of all things in the universe as a whole. Psalm 103:19. The affairs of nations. Psalm 66:7. Human destiny. Galatians 1 verse 15. Human successes and failures. Luke 1 verse 52. And the protection of His people. Psalm 4 verse 8. Kaya opposite ang doctrine na ito
sa paniniwala ng mga unbelievers na ang mga nangyayari sa buhay nila ay by chance or fate. Hindi nila alam na ang lahat ng nangyayari dito sa mundo, good and evil, ay nasa sovereign control ng creator ng lahat ng bagay dito sa mundo. Hindi inuutusan ng Diyos ang tao na gawin ang isang bagay na ginagawa nito, lalo na ang kasamaan. Pero yung ginagawa ng tao ay under siya sa divine decree ni God dahil kontrolado niya ang lahat ng nangyayari dito sa creation niya. Tulad ng mga kapatid ni Joseph, ibinenta siya at naging slave ito sa Egypt at hindi naman iniutos ng Diyos na gawin nila ang kasamaan na yun. But at the end, naging second to the power si Joseph sa Egypt. Yung masamang ginawa ng mga kapatid niya sa kanya ay hindi iniutos ng Diyos na gawin nila, pero inalaw ni God na mangyari to accomplish His divine purpose, at iyon ay para isave ang mga tao niya sa famine. Kaya ang sabi ni Joseph sa mga kapatid niya, "You planned evil against me. God planned it for good to bring about the present result, the survival of many people." How I wish may papaliwanag ko ito sa inyo sa paraan na talagang maunawaan nyo. Pero si God lang ang makakapagpaunawa sa inyo nito fully. Basta ang tandaan nyo, God is in control of everything, as in everything, okay? Every details of our lives nasa sovereign control ni God. Kaya ano man ang sitwasyon nyo sa buhay, alam nyo na inalaw ito ni God at maaaring may dahilan kung bakit inalaw niya ito na mangyari. Pero tandaan nyo, hindi si God ang author ng evil, okay? Kumbaga, lahat ng nangyayari ay under sa decree ni God. Inalaw niya na mangyari even yung mga sufferings, calamities, and sins, but He is not the author of evil or sin. Hindi siya natutuwa na mangyari ang mga ito, pero kung nangyari ang mga kasamaang ito, ibig sabihin, inalaw niya ito na mangyari. Dahil kung nakalampas kay God ang isang pangyayari na hindi niya inalaw, ibig sabihin, hindi siya sovereign God. Hindi siya in control sa lahat. Ang paggalaw ni God sa sin, sufferings, and calamities or iba pang bagay na hindi pleasing sa Kanya ay tinatawag na God's permissive will. So it refers to what God allows to happen, even if it is not His perfect desire or command. Within God's sovereign will, He chooses to permit many things to happen that He takes no pleasure in. Hindi niya kinalulugdan, hindi siya natutuwa, okay? God's allowance of certain things, even sinful things, that indirectly accomplish His will is often called God's permissive will. Pero ang pagiging in control ni God ay hindi katulad ng pagmamaniobra sa puppet o robot, okay? Hindi ganoon ang pagiging in control ni God sa buhay ng mga tao. God allows human free will. People can choose to obey or disobey. And He permits these choices even when they lead to sin or suffering na hindi naman dinidesire ni God. God does not approve of sin, but He allows it temporarily for His divine purpose, and He can use evil for His glory. Even yung mga sinful acts ng mga tao can lead to His divine purpose. Example nga yung nangyari kay Joseph at sa mga kapatid niya, okay? Kaya ang sabi nga sa Proverbs 16:9, "In their hearts humans plans their course, but the Lord establishes their steps." As sa Proverbs 16:33, pakibasa, Ate Hana. The law is cast into the lap, but its every decision is from the Lord. At dito sa encounter ni Jesus sa dead young man, makikita yung pagiging sovereign and in control ni God sa lahat ng nangyayari dito sa mundo. Iba ito sa miracle, okay? Yung miracle, yung ginawa niyang pagbuhay. Pero yung encounter niya, hindi yun miracle, providence yun ni God, okay? Ang miracle kasi ay nangyayari when God supernaturally interrupts or suspends the natural course of events. Yung providence naman ni God involves perfectly controlling natural events to surely bring about His purposes. Kontrolado niya ang lahat. Yung timing ng death ng batang lalaki dito, nakatugma iyon sa timing ng pag-alis ni Jesus sa Capernaum para ma-encounter ni Jesus Christ ang funeral procession dito sa gate. Hindi natin alam kung paano ginagawa ni God ito, okay? Pero ganoon ka-powerful ang Diyos na sinasamba natin. Kung nakaka-amaze ang miracles, ganoon din ang providence ni God.
So nabasa natin na na-encounter ni Jesus ang funeral procession ng patay. And since nasa procession na sila para ilibing ito, masasabi natin na natapos na yung paglilinis dito sa patay. Nabalutan na din siya ng linen cloths at dadalhin na nila ito sa burial site outside the town gamit ang bier or stretcher. Yan, ganyan. Kaya palabas na sila dito sa gate ng village. Ganyan ang itsura ng bier. Medyo modern na yung nasa picture sa baba. Most likely, ang gamit nila sa time ni Jesus ay walang gulong at buhat-buhat lang ng mga tao. Tulad ng picture sa upper left side. At hinighlight ni Luke dito na ang dead young man was his mother's only son. Sa ancient times, especially sa ancient Israel, kung wala kang anak na lalaki, ito na ang katapusan ng family line, heritage, and history nyo. Kaya yung iba, nag-aampon sila para lang hindi mawala ang family line nila. Kaya kaawa-awa ang nanay dito. Dahil ito ang kaisa-isa niyang anak na lalaki. At sinasabi ng mga komentaris na most likely, ito lang din ang nag-iisa niyang anak. Only child daw itong batang namatay dito. And as if hindi pa yun enough to make the tragic loss even worse, she was a widow. Dahil patay na ang kanyang asawa at ngayon patay na din ang kaisa-isa niyang anak na lalaki. Ibig sabihin nito, she lost her last means of support, protection, and social status. And the passing of her son also marked the end of the family line. Sa ancient Israel, ang primary purpose kung bakit nag-aasawa ang mga kababaihan ay para mag-produce ng bata or heirs to carry the family line. Kaya women in this society depended on male relatives for financial security. Nakadepende sila sa kanilang mga lalaking kamag-anak para sa kanilang ikabubuhay, okay? At kung ikaw ay isang childless widow, walang anak na lalaki na magpo-provide para sa iyong mga pangangailangan. Kadalasan ang nangyayari sa mga childless widows ay namumuhay sa kahirapan. Kung natatandaan niyo ang kwento ni Naomi sa Old Testament, namatay ang asawa at mga anak niyang lalaki at hindi siya nabiyayaan ng apo. Kaya pinalitan niya ang pangalan niyang Mara, which means bitter, dahil nga sa masaklap na nangyari sa pamilya niya. Good thing, mabait ang daughter-in-law niya na si Ruth at inalagaan siya nito. Vulnerable sa economic hardship ang mga widows na walang anak na lalaki sa kanilang kultura, okay? Bukod doon, ang mga widows kadalasan ay walang social standing and could be neglected or taken advantage of. Kaya nga may batas na ibinigay si God sa Old Testament para sa mga widows para hindi sila mamatay sa gutom at para hindi sila maltratuhin ng iba. Bukod sa kakaharaping economic and social hardship ng isang widow na walang anak na lalaki, mawawalan din siya ng inheritance dahil sa mga male descendants ipinapamana ang kanilang mga ari-arian. At kadalasan, ang tingin sa mga childless widow ay disgrace sa kanilang pamilya. Kaya pinapabayaan na lang nila ang mga itong tumanda na mag-isa. Walang nag-aalaga sa kanila. At dahil kaawa-awa ang kalagayan ng widow dito, kaya a large crowd from the town was also with her. This is the saddest of all sad scenes in Jewish family life. Kaya marami ang nakiramay sa babae. Bukod sa mga kamag-anak niya, andun din ang mga kababayan niya at mga musicians and professional wailing. Ito yung mga binabayadan nila na umiiyak sa patay. Part ito ng kanilang Jewish tradition. Kaya naman sa Old Testament, gusto ni God na mag-mourn ng mga tao niya sa kanilang kasalanan as if namatayan sila ng nag-iisang anak na lalaki. Ibig sabihin, ganoon kasakit ang mamatayan ng nag-iisang anak na lalaki. Basahin natin. Pakibasa. Kuya Nathan? My dear people, dress yourselves in sackcloth and roll in the dust. Mourn as you would for an only son. A bitter lament
for suddenly the destroyer will come on us. Okay, thank you. So in Amos 8 verse 10, God warned his people of the coming judgment on Israel that would be like a time of mourning for an only son, and the end of it will be like a bitter day. As sa Zechariah 12:10, Israel in the future will mourn na katulad ng namatayan ng nag-iisang anak na lalaki dahil sa pag-reject nila kay Jesus Christ. So nakita nyo kung gaano kamiserable ang sitwasyon ng childless widow dito. Kaya naman, when the Lord saw her, He had compassion on her and said, "Don't weep." Dahil kaawa-awa ang kalagayan sa buhay ng widow, kaya naman ang ating mapagmahal na Savior had compassion on her. Natakil natin kanina na kaawa-awa ang mga childless widow sa time na ito. Kaya alam nyo na ngayon kung bakit nakaramdam ng matinding compassion si Jesus Christ sa kanya. Compassion, translate a form of the verb isplaknizomai, which means to be moved with compassion or to feel deeply pity from the gut. It comes from the root isplakna, which refers to the inner organs, heart, intestines, because ancient people saw the gut as the center of deep emotions. Kaya noong gamitin ni Luke ang word na isplaknizomai, hindi lang ito yung na-feel sorry si Jesus sa sinapit ng babae, and then wala naman siyang ginawa. Yung kay Jesus Christ, yung naramdaman niya was gut-wrenching empathy that leads to action. Yung sobrang intense ng emotion. Kaya parang hinahaluka yung kaloob-looban niya. Ganoon ang naramdaman ni Jesus Christ dito. It's a powerful word that shows how deeply God cares for people. Not from a distance, but within heartfelt love that moves Him to act. Jesus didn't just feel compassion, kundi may action na kaakibat ang habag niya. He healed, fed, comforted, and restored people. In contrast to the false gods of other religions, it is the nature of the true and living God to feel compassion for suffering sinners. Even after giving His law and judgment to the idolaters Israel who made the golden calf na mababasa natin sa Exodus 33:19, ang sabi ni God kay Moses, "I will be gracious to whom I will be gracious, and I will show compassion on whom I will show compassion." And later, God described Himself as the Lord compassionate and gracious, slow to anger, and abounding in loving kindness and truth, who keeps loving kindness for thousands, who forgives iniquity and transgression and sin. Nasa Exodus 34, verses 6 to 7 yan. And according to Psalm 103, verse 8, pakibasa, Ate Chloe. The Lord is compassionate and merciful, slow to get angry, and filled with unfailing love. Okay, as sa Psalm 116:5, pakibasa, Rylene. How kind the Lord is, how good He is, so merciful, this God of ours. So dahil sa pagiging loving and compassionate ni Jesus, sinabihan niya ang babae ng, "Don't weep." This shows His empathy and concern for human suffering. Kaya after niyang sabihing don't weep, walang nagsabi sa kanya o walang nakiusap sa kanya, ginawa niya ang action na babago sa buhay ng widow. Then He went up and touched the bier, and they were carrying Him on, and the bearers stood still. He said, "Young man, I say to you, get up." And now the stage is set para i-reveal ni Jesus ang kanyang divine power over sin and death na nagpapakita ng kanyang pagiging Diyos. Tandaan nyo, kaya may kamatayan dahil sa kasalanan. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nga ang lahat ng tao ay mamamatay except doon sa mga na-rapture sa Old Testament na sina Enoch and Elijah at sa future rapture ng mga Christians. At sa pagsasabi dito ni Luke that Jesus went up and touched the bier they were carrying Him on, yung bier or yung stretcher na gamit para i-travel ang patay, okay?
Yun ang hinawakan niya. This act is significant because according to Jewish law, na mababasa sa Numbers 19 verses 11 to 22, ang sino mang makahawak ng patay or anything na associated sa patay ay magiging ceremonially unclean. But Jesus, as Holy God incarnate, was not defiled by touching the dead, the stretcher of the dead. Jesus' purity overcomes impurity. Instead of being contaminated, Jesus' holiness and power overcame death. Kaya he remained holy, innocent, undefiled, separated from sinners, and exalted above the heavens, tulad ng sabi sa Hebrews 7:26. Pakibasa, Kuya Ian. He is the kind of high priest we need because he is holy and blameless, unstained by sin. He has been set apart from sinners and has been given the highest place of honor in heaven. So makikita din sa pangyayari dito ang power ni Jesus over people. Sa kultura nila, hindi ka basta-basta magpapatigil ng funeral procession and then nahawakan mo ang stretcher ng patay. Walang gumagawa nun dahil ang gagawa nun siguradong may paglalagyan, okay? Kahit siguro sa time natin ngayon, kung ang isang stranger ay i-interrupt ang funeral procession at hahawakan ng coffin, siguradong iisipin na nasisirain ito ng bait. Either gugulpihin siya or dadalhin ito sa barangay. Ganon din dito. Maaari siyang magulpi ng mga mourners, pero hindi nangyari yun. Instead, the bearers stood still. Tumigil ang mga may pasan ng bangkay at sinabi ni Jesus sa patay, "Young man, I say to you, get up." And here, Jesus demonstrated his power over death as the creator, na nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang salita. Inutusan niya din ang patay dito to get up sa pamamagitan ng kanyang salita. And at that very moment, nagkaroon ng buhay ang patay. Dahil Diyos si Jesus, kaya may power siya over death. At ganito ang mangyayari sa lahat ng patay sa end times. Pakibasa, Ate Hana. Don't be so surprised. Indeed, the time is coming when all the dead in their graves will hear the voice of God's Son, and they will rise again. Those who have done good will rise to experience eternal life, and those who have continued in evil will rise to experience judgment. Yun nga lamang magkaiba yung destination ng mga taong na kay Jesus Christ, okay? Sa mga taong nag-reject sa Kanya. Sa heaven, kasama ni Jesus Christ yung mga nanampalataya sa Kanya, at yung mga nag-reject naman ay sa hell. At tulad ng sabi ko kanina, dahil wala namang humingi ng tulong kay Jesus Christ para buhayin ang patay na ito, kaya itong miracle na ito ay ginawa niya hindi dahil sa faith na meron sila, kundi dahil siya ay mahabaging Diyos, compassionate sa mga broken-hearted. Jesus doesn't wait to be asked for help. He initiates action purely out of love. So faith is not a prerequisite for God's power to operate. God sovereignly activates His power in accordance with His will. So some of Jesus' healings involve faith, like yung sa centurion servant. Dahil sa pananampalataya ng centurion, di ba, kaya pinagaling yung kanyang servant. Yung iba naman, out of compassion ng ating Panginoong Jesus, kaya niya ginagawa ang mga miracles, kahit walang faith na involved, katulad ng ginawa niya dito. Kung sa salvation natin, faith was always present. Hindi pwedeng wala kang faith, okay, kay Jesus Christ para sa kaligtasan. Sa mga miracles naman, hindi laging ganun, okay? Hindi siya prerequisite, hindi siya required, kung tutuusin. Kaya huwag kayong maniwala sa mga faith movements na sinasabing kulang ang pananampalataya ng isang tao kaya hindi nasasagot ang dasal niya or kaya hindi siya gumagaling. Hindi nakasalalay sa atin ang pagsagot ni God sa mga dasal natin, kundi kung ito ba ay naka-align sa will niya. And at Jesus' command, the dead man sat up and began to talk. And Jesus gave him back to his mother. As was always the case, Jesus healed instantly and completely.
Hindi na kinailangan pang i-therapy ang lalaki dito or dumaan sa healing process. He was immediately restored to full strength. The dead man sat up and began to talk. Evidence na talagang buhay nga siya ay yung pagsasalita niya. And Jesus gave him back to his mother. This phrase is rich in meaning as it emphasizes restoration not only of the young man's life but also of the widow's hope, security, and joy. At ang ginawang pagbuhay sa patay ni Jesus dito ay preview sa kanyang ipapakitang power over death sa lahat ng taong maniniwala sa kanya tulad ng binasa natin kanina. At foreshadow din ito sa gagawin niyang pagbuhay kay Lazarus sa John chapter 11. Dahil ito yung unang patay na binuhay ni Jesus Christ, okay? At ng kanyang foreshadow din ito ng resurrection ni Jesus Christ, okay? So ngayon, ano ang makikita nating pagkakaiba ni Jesus sa mga propeta na bumuhay din ng patay sa Old Testament? Sina Prophet Elijah and Elisha ay bumuhay ng patay sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. They prayed and relied on God's power. So ako ang babasa dahil wala yung mga Tagalog reader natin. Kaya ako na muna ang babasa. So hindi nagtagal at nagkasakit ang anak ng byuda. Lumubha ang sakit ng bata hanggang sa ito'y namatay. Kaya sinabi ng babae kay Elias, si Elijah yan, anong ikinakagalit niyo sa akin, lingkod ng Diyos? Naparito ba kayo upang ako'y sumbatan sa aking mga kasalanan at patayin ang aking anak? Akin na ang bata, sabi ni Elias. At kinuha niya ang bata, ipinanhik sa itaas sa silid na kanyang tinutuluyan, inilagay niya ang bata sa kanyang higaan at nanalangin, Yahweh, aking Diyos, ito ba ang inyong igaganti sa babaeng nagmamagandang loob sa akin? 3 beses siyang dumapa sa bata at nanalangin ng ganito, Yahweh, aking Diyos, inihiling ko pong muli niyong buhayin ang batang ito. Dininig ni Yahweh ang dalangin ni Elias at muling nabuhay ang bata. Ganon din ang ginawa ni Elisha. Sa 2 King naman ito. Nagtuloy si Eliseo sa kanyang silid at nakita niya ang bangkay sa kanyang higaan. Isinara niya ang pinto at nanalangin kay Yahweh. Dinapaan niya ang bangkay at hinawakan ng mga kamay nito. Pagkatapos, itinapat niya sa bibig at mata ng bangkay ang kanyang bibig at mata. At unti-unting uminit ang bangkay. Tumayo si Eliseo at nagpabalik-balik sa loob ng silid. Muli niyang dinapaan ang bangkay at ang bata bumahin ng 7 beses. Saka idinilat ang mga mata. Ipinatawag niya kay Gehazi ang Sunamita. At nang pumasok ito, sinabi niya, kunin mo na ang iyong anak. Ang babae nagpatira pa sa paan ni Eliseo, pagkatapos kinuha ang kanyang anak at dinala sa kanyang silid. Nakita nyo, nakadepende sila sa power ni God. Dahil sila mismo ay walang kapangyarihan na bumuhay ng patay. Si Jesus, on the other hand, nakita natin acted as God Himself dahil siya mismo ay may power and authority over death at hindi lang bigay sa kanya. Sa simpleng kumanya sa patay dito, ito ay muling nabuhay. Hindi niya kailangang dumepende sa iba dahil si Jesus mismo ang source of life na wala sa mga propeta ng Diyos. Basahin natin sa John 11:25, yung sinabi ni Jesus. Pakibasa, Kuya Nathan. Jesus told her, I am the resurrection and the life. Anyone who believes in me will live, even after dying. So Jesus doesn't just perform resurrections. He is the life itself. Siya mismo ang nagbibigay buhay. Ito ang blessed assurance ng lahat ng nakay Jesus Christ, na kahit iwanan man natin ang mundo na ito, may naghihintay sa atin na buhay na walang hanggan kay Kristo. At dahil hindi lang ito pangkaraniwang miracles, kaya naman nakadama ng takot ang mga nakawitness nito. Reverential fear ang naramdaman ng mga nakasaksi sa pangyayaring ito. Then fear came over everyone, and they glorified God, saying, a great prophet has risen among us, and God has visited His people. Fear is phobos,
the source of the English word phobia. They were traumatized, overwhelmed with terror at the manifestation of God's presence and power. Nasaksihan nila dito ang kapangyarihan ng Diyos at alam nila na sa presensya sila ng makapangyarihang nilalang, kaya sila natakot. Nagbigay yun ng takot sa kanila, okay? Banal na pagkatakot. Tulad ng naramdaman ni na Peter, James, and John nung marinig nila ang boses ng Diyos mula sa langit. Pakibasa, si Sofia yata yung nagbabasa. Sofia. While he was still speaking, a bright cloud overshadowed them, and a voice from the cloud said, "This is my one dear son, in whom I take great delight. Listen to him." When the disciples heard this, they were overwhelmed with fear and threw themselves down with their faces to the ground. Ganito din ang naramdaman ng mga tao dito. Nakaramdam sila ng matinding takot, knowing na nasa presensya sila ng isang makapangyarihang nilalang. And in response, they began praising God. At ang sabi nila, a great prophet has risen among us. This echoes the miracles of prophets Elijah and Elisha, who also raised the dead na nabasa natin kanina. But the sad reality is that they missed the point that God was actually present in the person of Jesus Christ. Para sa kanila, Jesus was nothing more than a great prophet who had arisen among them, katulad ni Elijah and Elisha, na bumuhay din ng mga patay sa Old Testament. Na-miss nila ang katotohanan that Jesus was the ultimate prophet na sinasabi ni Moses sa Deuteronomy 18 verses 15 to 18. At hindi lang siya basta prophet. He is the Messiah, the Savior, the God in human flesh. Kaya naman, at the end of Jesus' earthly ministry, he lamented the opportunity Israel had missed dahil hindi nila na-recognize kung sino talaga si Jesus. Pakibasa, Rylin, makakabasa ka ng Tagalog? Nang lumapit na siya sa Jerusalem at natatanaw na niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Sinabi niya, "Kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makakapagdulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit ito'y lingid ngayon sa iyong paningin. Darating ang mga araw na magkakampo sa paligid mo ang iyong mga kaaway. Palilibutan ka nila at gigipitin sa kabi-kabila. Wawasakin ka nila at lilipulin ang lahat ng iyong mamamayan. Wala silang iiwan ng magkapatong na bato sapagkat hindi mo pinansin ang pagdalaw sa iyo ng Diyos." Ito yung propesya ni Jesus Christ na mangyayari sa Israel, sa Jerusalem, dahil sa pag-reject nila sa kanilang Messiah na si Jesus Christ. At yun nga, yung dahil sa rejection ng Israel, pag-reject ng Israel sa kanilang Messiah, napunta ngayon sa mga Gentiles ang good news. So napakagandang lesson nito sa lahat, okay? Walang halaga kung i-acknowledge man ng tao na si Jesus ay isang great prophet, or a great healer, or a great teacher, or miracle worker, kung hindi naman nila nire-recognize at tinatanggap na si Jesus ay God in human flesh. Then, forever silang masa-separate kay God. Ang dapat naging reaction ng mga crowds dito nung makita nila ang power ni Jesus over death ay i-proclaim na siya ang Messiah, tulad ng ginawa ni Martha, ang kapatid ni Lazarus na binuhay din ni Jesus Christ. After i-declare ni Jesus na siya ang resurrection and the life, tinanong niya si Martha kung naniniwala ba ito sa sinabi niya. Basahin natin sa John 11:25-27. Pakibasa ko, Ian. Saglit lang.
O sige, si Ate Hana na lang muna, Kuya Ian. Mamaya na ikaw. Thank you. Sige, Ate Hana, pakibasa po. Jesus told her, I am the resurrection and the life. Anyone who believes in me will live even after dying. Everyone who lives in me and believes in me will never die. Do you believe this, Martha? Yes, Lord, she told him. I have always believed you are the Messiah, the Son of God, the one who has come into the world from God. So this alone is the correct view of Jesus Christ, that He is God the Son, the second person of the Trinity incarnate, who came to earth to give His life as a ransom for many and save His people from their sins. Jesus was delivered over because of our transgressions and was raised because of our justification. Romans 4:25. And those who reject this truth about sa pagiging God ni Jesus will die in their sin. Kaya ang sabi ni Jesus Christ dito sa John 8:24, that is why I said that you will die in your sins, for unless you believe that I am who I claim to be, you will die in your sins. Dahil ang salvation ay matatagpuan lamang kay Jesus Christ. Pakibasa, Zafia. For Jesus is the one who referred to in the scriptures where it says, the stone that you builders rejected has now become the cornerstone. There is a salvation in no one else. God has given no other name under heaven by which we must save. Tulad ng lagi kong sinasabi, si Jesus lang ang way kay God the Father. Reject Him and you will suffer eternal punishment in hell. And then the people recognize that God has visited His people. Madalas gamitin ang phrase na ito sa Bible kapag nakatanggap ng tulong ang mga tao ng Diyos mula sa Kanya. Example, sa Ruth 1 verse 6. Pakibasa, Kuya Nathan. Then she arose with her daughters-in-law, that she might return from the country of Moab. For she had heard in the country of Moab that the Lord had visited his people by giving them bread. Okay. So for 400 years na nahimik si God at hindi nagparamdam sa mga tao niya sa loob ng mahabang panahon. Kaya naman nung dumating si Jesus Christ at nakita nila ang mga himalang ginawa niya, they realized that God had indeed visited them. For only the Creator can give life to the dead. Yung lamang prophet lang ang tingin kay Jesus Christ. Ibig sabihin, inacknowledge nila that God intervened through Jesus Christ, pero si Jesus Christ mismo ay hindi Diyos, kundi prophet lang na ginagamit ng Diyos. Yun ang tingin ng mga tao dito sa kanya, okay? At dahil sa pambihirang himala na nasaksihan ng mga tao, this news about Jesus is spread throughout Judea and the surrounding country. So this report that God had visited His people is spread throughout Judea and the surrounding country, representing here the entire land of Israel, at hindi lang sa Israel, kundi maging sa karatig bayan ng Israel, nakarating ang himalang ginawa ni Jesus dito. So ano ngayon ang takeaways natin dito? So una, Jesus sees and cares about our pain. The story reminds us that Jesus is deeply moved by human suffering. Hindi na kailangang humingi ng tulong sa kanya ng widow. Dala ng matinding habag dito, tinulungan niya ito, kahit hindi ito humihingi ng tulong sa kanya. Kaya dito natin makikita that Jesus cares about our pain and offers comfort and restoration kahit minsan hindi natin dinadasal or hindi natin deserve. Okay? Jesus has power over death. Unlike the prophets who prayed for resurrection, Jesus simply touched the stretcher and spoke. Inawakan lang niya, di ba? At nag-command. Jesus is not just a teacher, a prophet, or a miracle worker. He is the promised Savior. He is God in the flesh with power over death. At tulad ng sabi ko kanina, this miracle foreshadows Jesus' ultimate victory over death through His resurrection. Ang kanyang resurrection, okay? Ang ultimate victory over death.
dahil na-conquer niya ang kamatayan sa kanyang muling pagkabuhay at lahat ng followers niya ay muli ding mabubuhay katulad niya. Jesus interrupts our hopeless situations. The funeral procession was already underway. Di ba? Parang malapit na sila sa di ba? Sa ililibing na yung lalaki dito. So yung situation nila parang nasa final na. Jesus stepped in at the last moment and turned mourning into joy. Dito natin makikita that no situation is too far gone for Jesus. He can step into our hopeless moments and bring life where there seems to be none. Kahit nasa seemingly hopeless situation na tayo, huwag tayong mawalan ng pag-asa, kundi itaas natin kay Jesus Christ ang sitwasyon natin because Jesus can bring life and restoration to any situation, no matter how hopeless it seems. And number 4, faith is not always prerequisite to receive miracle. Unlike other miracles where faith is emphasized, sa story na ito makikita natin Jesus acts out of pure compassion dahil hindi naman humingi ng tulong ang widow dito. It highlights God's grace and initiative in reaching out to humanity at yung pagbibless ni God kahit sa mga unbelievers or ungrateful people. Katulad ng pagpapasikat ng Diyos ng araw sa mabuti, gayon din sa masasama at pagpapaulan niya sa mga righteous and unrighteous. So ganon din sa mga miracles like healings or blessings, even yung mga unbelievers nakakatanggap dito. Di ba nasabi ko kanina, hindi required yung faith. Sa mga unbelievers, okay, hindi required na may pananampalataya sila para kumilos ang Panginoon sa buhay nila. Tayo kasi, di ba, sinasabi na kailangan may sumampalataya tayo, maniwala tayo na gagawin ito ng Panginoon. Though hindi niya ginagawa dahil sa faith natin, kundi yun ang nire-require sa atin ng Panginoon na tayo ay magtiwala sa Kanya. Kaya magkaiba yun, okay, sa mga unbelievers at sa mga believers. Dito makikita natin kahit unbelievers, even sa sitwasyon natin ngayon, sa buhay natin ngayon, di ba? Nakikita natin na may mga unbelievers na binibless ng Panginoon, may mga unbelievers na pinapagaling ng Panginoon. Walang faith doon, pero kumikilos ang Panginoon. Yun yung common grace na binibigay ng Panginoon sa lahat ng mga taong nilikha niya. Okay? And lastly, Jesus reveals God's presence. Jesus is the visible expression of God's compassion and power. Through Him, we see that God is actively at work in the world. Okay? So, dito nagtatapos ang ating lesson for today. God bless everyone. At maraming salamat sa pakikinig. Nawa marami kayong natutunan sa ating lesson sa araw na ito.